Ta-da! So, I got this DJI Neo na. And finally, makakapag-try na. For the first time, this is my very first drone. So, this is the Fly More combo, which means extra ng dalawang battery with charger. And then we have the actual drone. Some accessories here. Actually, I think these are spare na LC or propeller. Yeah. So, this one, screwdriver and probably some documentation with sticker. Uy, may sticker. So, and that's it. Now, I want to check is the drone is I'll check this muna pala yung kanyang battery. This is the again Fly More combo. That means I can do more flight test. Again, first drone, so wala akong idea kung paano mag-pilot ng isang drone. But pipindutin pala sa ilalim. So, mandalaw tayong spare at least. Matagal-tagal to. Okay na okay to kasi at least meron akong battery. Ang problema ko na lang, the RC or the remote control. Since pwede naman daw itong control muna, either dito mismo meron na siyang mga default na gestures and commands, pwede naman daw sa smartphone using the DJ Fly app yata yun, something like that. So, check na rin natin to. Duwi pala ng kuko ko. Galing po kasi ako ngayon sa outing. Sa camping actually. So, pupusensyahan nyo na. But, excited ako buksan ito. So, this is it! The DJI Neo 2. Again, my first ever na drone. So, good luck sa akin. Sana hindi ko masira agad. I hope not. May takip pala siya dito para dun sa mismong lens. Para matanggal ito dito. Iyon. At nahawakan ko agad ang loob. So, yun. Ito panakip, protection lang para in case na hindi agad siya madumihan. So yun na naman, we have here, I think this is the sensor. This is where the camera is, obviously. And yun, nag-rotate naman siya and nakokontrol naman yan, I guess. And we have some LCD display here. Wait lang. LCD display here and I think dito pala. I'm not sure kung LCD display din ito, but I think there are some camera sensor LiDAR or ganun. I believe ito yung, sa nakikita ko sa mga videos, ito yung LCD display niya. And then, some buttons, which aalamin ko pa. And the 4 propellers na meron siya. The battery, I think, para i-eject yata ito is dito. And i-on pala to. Okay, so no muna, no. So, hindi ko alam kung paano tanggalin ng battery. How do I remove the battery? Ito ang pinakamagandang challenge. Paano sirain ang aking DJI? Ay, may nakasulat. Yun ang LCD ng unactivated. So, I still need to activate it. Pala. But right now, gusto ko na malaman kung paano tanggalin yung battery. Push where? Sira na siya. Okay. So, ganoon lang pala siya paano sirain. Anyway, alamin ko muna. And then, saka ako babalik. Bigyan nyo a few days para aralin muna siya initially. Tingnan ko kung either masisira ko siya or what. Good luck sa akin. Anyway, fast forward na tayo. Presyo di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Kotman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman, di puro yabang. Kotman, oo, solid ang galawan. Smartphone reviews para sa taong bayan. Tech simplified. May camera test, battery at display, gaming performance, sasabihin ng diretsahan. Hey, walang bias, walang arte, tapat kung magbigay. Kotman ang sagot, pag tech ang usapan ay tunay. Tech simplified. Kotman, yeah, tech na malinaw. Review na malinaw. So, ayun. I've been using this for 3 times na yata, 4 times.
And to be fair, like I said dun sa unboxing, diba, wala akong idea sa pagdo-drone. So hindi ko alam kung paano, wala akong alam basically. So inaaral ko lang siya ngayon, sir. So I can say with confidence na kung beginner ka, wala kang alam sa drone, start with DJI 2, DJI Neo 2. Ito isang drone. Kasi at least ito friendly, kung in case na hindi ako marunong, like mabilisan na ako ka, pwede talaga to. And since medyo mahal actually yung bag ng drone, bili lang ako ng bag na 300 sa mall. And of course nilagyan ko na maraming silica gel. Tandaan nyo, kapag nag-i-store kayo ng device na mayroong camera, especially lente ng camera, yan, may ganyan, always make sure na meron kayong silica gel. Yan, kasi para iwas hamog tsaka mold sa loob ng camera. Since bihira ko naman to gamitin, like pag may lakad lang, kailangan mo talagang lagyan ng silica gel. So yun, bili lang kayo ng kahit anong bag na basta kasya ito. Hindi ko na i-recommend kung anong mga bag, basta kung tingin nyo kasya to, plus yung battery na magkahiwalay, huwag yung pagdikitin kasi baka magasgasan yung pinakalente ng camera. Now, since medyo familiar na rin naman ako dito sa drone na to, ito yung mga mga masasabi ko pros and cons ng drone na to. Una sa lahat, ko na agad yung elephant in the room, no? Na talagang issue ng drone na to. Ang bilis malobat, like parang 10 minutes. Basta naglalaro doon, more than 10 minutes I'm sure, mga 12 yata to 15 minutes per charge. Again, brand new ko to binili, hindi to second hand, nakita niyo unboxing. And this is not sponsored of course. So yun. And basta yun yung pinaka-expect nyo, sobrang bilis niya malobat. So hindi kayo makakalayo kapag gamit nyo to. So basically pang beginner lang talaga, hindi siya talaga makakalayo. Not to mention na talaga hindi siya makakalayo kasi wala pa akong remote control. Yun nga, wala akong remote control. So gamit ko lang is smartphone. So limited lang ang range nito. Sabi nung iba, napanood ko sa ibang mga reviews kasi gusto ko malaman kung gaano kalayo ko siya pwedeng i-maximize. The farthest down na safe is 50 meters. Some videos up to 100 meters. Pero in my experience, 40 meters yung pinaka safe. Pag lumalagpas ako ng 40 meters every single time, kahit saang lugar, for the past instances na ginamit ko ang DJI Neo 2, pag lumagpas ako ng 40 going 45 going 50, nadi-disconnect siya. Walang obstruction, walang harang, walang puno, walang kahit ano. And speaking of puno, nung ginamit ko to, konting humarang lang, may madaanan lang akong puno, mataas na puno, tapos humarang yung dahon, nadi-disconnect na rin ito. So yun yung experience ko. Your experience could be different, pero I'm telling you, yun yung mga limitations ng DJI Neo 2 na to kapag ang gamit nyo ay smartphone lang as remote control. Yes. And when it comes naman sa yung, pwede naman kasing gamitin siya, aware naman na siguro kayo ng walang remote control. So by gesture, napanood nyo na siguro yun kapag nanood na kayo ng mga reviews, napanood nyo na kayang gawin. Pero if ever man, gusto nyo pa rin makita yan, papakita ko sa inyo after nitong discussion ko na to. Okay? Then, actually hindi ko siya masabing con talaga, pero in a way cons na rin kasi kapag by the way, ang tinutukoy ko dito is yung storage. Okay, internal storage po nito is naka-fix sa 40 GB mahigit na storage lang. Okay, 40 GB plus na storage. Okay, so actually sobrang laki niyan base sa bitrate na sinasave nito. So hindi ko pa siya actually napupuno, pero kaya sabi ko hindi siya totally cons kasi hindi mo naman siya basta-basta mapupuno. Kaso nga lang, for those times na nakakalimutan mo magbura and mapuno mo to, okay, wala kang ibang way kundi magbura pa isa-isa or i-reformat yung storage. So yun, so medyo hassle kasi like kung nagmamadali ka, instead na kung may micro SD card siya, then siyempre may dala ka rin sigurong extra micro SD card, tanggal, insert lang ng bagong micro SD card. This one, kailangan magbura. Unless alam mo na agad ang buburahin mo, madali lang siguro yun. Like, what if lahat pala na nandun is importante pa sa'yo, hindi mo pa na ma-backup, so hindi ka makapagbura o piling-pili talaga yung buburahin mo. So yun yung pinaka-cons kapag umabot ka lang sa point or sa stage na puno na siya and no choice ka kundi magbura. Ang problem is hindi mo pa nababackup pala lahat yun. Yun lang naman. Pero kaya hindi ko siya pwedeng sabihin na talagang totally cons. Possible maging cons, pero basically, yeah, again, 40 GB for the past times na
ginamit ko to, hindi ko pa siya napupuno until now. Although na-backup ko na rin naman ang images nito at the videos. Just so you know, may limit to. 40 gig is not that big. Big, yes, kung paunti-unti lang naman. So, to be honest sa bilis nga niyang malobat, hindi hindi nyo rin na talaga mapupuno. Kahit malobat nyo yung tatlong battery na kasama. Kapag ang binili nyo itong flight mode na package na set, itong flight mode kasama tatlong battery, kahit malobat nyo to, hindi nyo pa rin mapupuno ang storage nito. Mga 5% lang per full charge. Malobat mo lahat to, mga 5% to 10% at best ang makukonsumo nyo lang sa storage nito. So may time ka para mag-backup and magbura or mag-reformat. Hindi nyo mapupuno, okay? Unless marami kayong battery, well, maybe that's a different story. Pero like I said, hindi nyo basta-basta mapupuno ang storage nito gamit lang yung tatlong battery na to sa isang bagsakan. So you don't have to worry about that. Lalong-lalo na kung wala pang laman yung storage, okay? So hindi siya masyadong cons. At some point lang pwede siya maging cons, okay? And then pangatlong cons nito is pag malakas ang hangin. Don't get me wrong, kahit malakas ang hangin sa mga footage na kuha ko rito, stable siya, steady, hindi mo makikita yung uga-uga or medyo magalaw. No, ang ganda ng ano nito, ang ganda ng stabilization nito, as in wow sa stabilization, solid. Kaso nga lang, nagkakaproblema ako sa control, especially going manual. Yes, for the past times na ginamit ko rin to, sumusubok na rin ako na mag-manual. Of course, gusto ko rin naman matuto talaga mag-drone, and at some point, kapag gamay na gamay ko na siguro mag-manual control, bibili na ako ng mas high-end na drone na pang matagalan din yung battery. And of course, may remote control na. Also, I'm planning din na bumili ng remote control talaga nito, yung version 3 na, di ko tanda yung pinaka pangalan, DJI something 3, NC3, parang ganun. Yeah, parang ganun yata yung pangalan. Correct me if I'm wrong, sabihin nyo sa comment section kung ano yung tamang pangalan nun. Pero yung DJI, sabihin ko na lang muna ngayon, DJI remote NC3 yata, something like that. Mas okay yun kasi I believe kapag yun ang gamit mo remote control, more than 1 kilometer pwede mo na siya makontrol. Of course, tatansyahin mo rin yung battery, of course. And base din sa napanood ko, although hindi ko pa ito masyado nagagawa, one time or two times ko pa lang yata nagawa na pinalipad ko siya nung palayo sa akin, sunod sa hangin. Issue pala siya kapag palubat ka na, tapos again sa hangin na yung pabalik, may tendency na abutan siya ng lobat. So siguro 2 times na nangyari na kinabahan ako kasi asa 10% na lang siya, hindi pa siya totally nakakabalik sa akin, and tatawid ng bakod. So possible siya malaglag sa kabilang side ng bakod. So yun na yung cases na yun. But anyway, in terms naman ng mga pros, yun nga, sobrang ganda ng footage, ang ganda ng stabilization. Actually, kahit na ganito lang siya, mukhang flimsy, parang malalambot na materials. Well, that made it actually, dahil sa malambot siya, hindi siya agad-agad nasisira kapag normal lang at hindi naman kataasan na bagsak or bump. Hindi siya basta-basta nasisira, matibay din. And since detachable din naman itong taas niya, may mga parts na replaceable. May kasama actually doon sa box, sa unboxing kung tandaan nyo. May LC din na extra yata, isa o dalawa, something like that, na in case na mabasag yung LC, mag-damage, at least pwede mong palitan. So hindi po siya ganun ka fragile. Feeling mo talaga fragile siya kasi parang ang lalambot ng plastic. See that, nag-bend siya ng konti. See that? Feeling fragile pero hindi siya ganun ka-fragile once na nagagamit na siya, nalalaglag, natutumba or bumabangga. So solid na rin ang kahit paano. Okay? So yun lang naman. In terms naman sa file transferring, i-connect mo lang itong USB sa PC, ma-detect na siya as storage. Through app, pwede mo rin siyang i-download through app. Okay? Although I would recommend na through the app. So best case talaga to transfer files from here to the app using yung kanyang 5 GHz na built-in Wi-Fi. Okay? So mas okay doon. And of course, yung pinaka gusto lahat ng beginner na pros, yun nga, pwede actually wala ka nito. Gestures lang ng kamay. Okay? So yun lang naman ang masasabi ko pagdating dito. And without further ado, ito yung mga samples ng kuha ko dito sa DJI Neo 2 na to. Okay? Enjoy na natin. Yun siya. 20 meters. Drone
Okay, sorry. Nagalaw daw ako in motion. Okay, ulit. 20 meters. Droney. 3, 2, 1. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Yan ang drone supposedly. Yan. 20 meters. Sinat ko siya sa 20 meters by the way. Yun yung pinaka pwede niyang i-distansya sa'yo na layo. That's the drone. Okay? And pwede niyo siyang i-set actually sa app. Pagbabalik siya, yan yun yung kamay niya. Pwede niyo siyang i-set sa app kung ilang meters. 5 meters, 15, 10 meters, yun. 20 yung sa pagkakatanda ko, correct me if I'm wrong na lang, na pwedeng pinakamalayo niyang i-set sa'yo. Yun yung drone. Babalik din naman siya sa agad sa'yo. So yun yung mga basic. Hindi mo kailangan ng smartphone, hindi mo kailangan ng remote. Ito lang yun. Then lipat naman tayo. After ng drone, let's try the circle. Ito yung iikot, okay? So again, pindot lang natin yung orange pag go na tayo. 10 meters. Circle. 10 meters lang. 3, 2, 1. Iikot yan supposedly sa akin ng 10 meters. And supposedly iikot yan. Ayan na nga. Ayan na nga. Ayan na nga. Pwede mag-zoom na ako dito ng inong ka naman. Ayun, may obstacle doon, no? Tumigil na lang siya. Hindi na siya tumuloy ng 60 kasi may obstacle. At dyan na siguro siya ikot. At tutuloy pa rin. Ay, magandang example yun na obstacle, ano niya, yung pag-ilag-ilag niya. So good siya, nakita natin. Hindi na siya tumuloy kasi may obstacle doon sa area na yon. Anyway, lipat naman tayo. What's next? Rocket, I believe siguro ito yung parang paakyat yata pataas. Siguro layo-layo tayo ng konti sa dagat kasi medyo malapit tayo sa dagat. Baka bawal kasi ito paliparin sa taas ng tubig, lalo na pag masyadong malapit. Pwede yata sabi na sa taas ng tubig, pero kailangan mataas na mataas kung saan hindi niya makikita yung reflection niya. Otherwise malilito yung sensor niya, then pwede siya malaglag sa tubig. So layo tayo sa dagat. Distansya tayo. Lipat tayo ng konti. Lipat na tayo doon. Ito ang best example. May mga obstacle dito. Tingnan natin kung iilagan niya yung mga yan. Once na ginawa natin itong mga trick shots niya na walang kailangang remote. Okay? So let's go. 20 meters. Rocket. 3, 2, 1. That's rocket. Go, go, go! Anong gagawin ng rockets? Yun. So, pataas. Rocket is pataas lang siya, vertical lang siya. So, yun. 20 meters, like I said, yun na yung max niya kapag walang remote ang gagawin. Yun yung natatandaan ko again. Sa settings niya, pwede nyo set hanggang 20 meters. And balik na siya after ng 20 meters. Hindi ko siya nakita dun. Come here. Okay, remind ko lang kayo, nagtatry ko na itong gawin ha. Ginawa ko yung pag open palm na naka-glove. I don't know kung ganun din ang nangyari sa iba, pero nung ginamit ko to na naka-gloves ako, hindi niya nadidetect yung kamay ko. So sa mga meron dyan drone, gumagana ba sa inyo pag naka-gloves? Sa akin kasi hindi niya ma-detect yung kamay ko. Ayun yung bumaba nung naka-gloves ako. Tinanggal ko yung gloves ko, saka pa lang siya. Nung try na yun, nagmumotor ako nun eh. Saka pa lang siya bumaba ng maayos. So yeah, as much as possible, walang gloves. Okay? Walang gloves. Now, next. Try natin yung Dolly zoom. dolly zoom naman. Okay? Again, pindot yung orange. Wide. Dolly zoom. 3, 2, 1. May obstacle. Tingnan natin kung matidetect niya yung obstacle na yan. Ooh! Nadidetect pa ba niya tayo? Layo niya. Oh, dolly zoom is parang yung drone kanina. Nadidetect niya ba yung ano? Yung dahon sa harap niya? Come here. Come.
Okay, that's dolly zoom. And try natin naman ang Spotlight. spotlight. Okay? Hindi naman natin papuntahin. Wait, kailangan pala ng pindot. Let's go, spotlight. Spotlight. 3, 2, 1. Spotlight. Let's go. What are you gonna do? Spotlight is nakatutok lang siya sa akin. Susundan niya lang ako. Follow lang din ito, spotlight. Kasi bakit nakatutok sa mukha mo? So, parang ito yata yung kung gusto mong mag-vlog, wala kang cameraman. Kasi yung gagawin mo yan, tutok-tutok siya na malapit sa mukha ko. Teka, sige, masyado na malapit. Saan siya? Now, spread sa kamay. So, yun yung spotlight pala. Yun yung parang pag gusto mong magsalita siguro. Ewan ko, yun yung pinakita niya. So, parang gusto mong mag-vlog, magsalita sa camera. Ito yun, wala kang cameraman. Spotlight. Yun yung malapitan na shots. And then, what's next? Helix. Helix. I think ito yung helix na lalayo siya, then mataas na view, so on. So, anyway, pakita ko na lang din. Okay, let's try this now. 20 meters. Yeah, medyo dito mas malawak-lawak. 3, 2, 1. What are you gonna do? Kaya nga, ikot. Yan yung helix, tapos babalik siya ulit. Ito yata yung favorite ko sa lahat, yung helix na to. Kasi at least, parang kaya nito ipakita yung lugar kung nasaan ka. Like right now, nandito tayo sa beach. So, parang, yun, parang pinapakita niya yung landscape view ng buong paligid. So, kapag ka nasa outing kayo, this is the best one. Babalik lang siya ulit doon. And that's it. So, yan. And, remind ko lang kasi kayo na every time na ginagawa nyo ito, nagre-record na rin yan. So, may record na rin kayo nung kuha na yun, yung ginawa niya. And then, next is Boomerang. boomerang. I think parang helix din ito, but lower yata if I'm not mistaken. So, lalayo lang ako dito sa net kasi alam ko, ikot siya ng 360. So, tayo sa gitna. Yan, let's go. 20 meters. This is boomerang. 3, Again, lahat na ginagamit na remote dito. Talagang literal na yung built-in command niya lang. Actually, wala pa tayong ginagamit na gestures dyan. So, bali, kung tutusin, there are four types pala ng ano niya, ng control. The remote, yung RC, and then the smartphone, and then the gesture ng kamay, and then yung mismo built-in niya. So, there are four controls na pwede yung pagpilian. And that's the boomerang. So, similar siya sa helix. Saan siya? Wow, 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 wow. Hop, ayun ang puno. Nag-line siya sa puno. So, yung problem with obstacle. Okay? So, kapag gagawin nyo ito yung mga ganito, hanggat maaari, open yung area, wala masyadong puno, and so on and so forth. Kasi tulad yan. Ayun, meron tayong hopefully dumi lang naman. Yes, mga alikabok. Yun, medyo dumihan din yung screen. Yan, make sure din pala na linisin nyo yung mga glass, yung mga sensors, kasi para mas nakaka-detect siya na maayos. Pero kita nyo, hindi perfect yung obstacle, ano niya, ang tawag sa pag-ilag-ilag. Nakalimutan ko na yung terminology, basta lagay lang sa comment section sa manakalala. And then finally yung follow ulit. This time maglalakad ako sa paligid ng maraming obstacle na yan. See that? Try natin kung kaya niya ako sundan ng hindi masyadong tumatama sa mga obstacle or may iwasan niya. Okay? Nakaset yata itong ano niya sa yung parang malikot yung sec. Hindi ko tanda yung mga settings, sorry but anyway, I'll just show you na lang para mas so start tayo sa umpisa sa dito. Papunta tayo doon. So start tayo rito, maglalakad tayo doon. Okay, from here, try na natin. Follow na natin. This is follow. Follow. 3, 2, 1. Okay, so again, sinasas na malapit. Sabi natin kung madidetect niya ito, may dahon. Ilagin na kayo yung dahon. May dahon. Oh, bilag. Oh, bilag.
tumitigil na lang siya pag hindi niya pala kaya sundan. So, yun yung gagawin niya. Titigil siya pag hindi niya kaya sundan, and kapag hanggat kaya niya pa sundan ng tingin, sundan ka niya. So, here. So, kita natin yung limitation siya. Hindi perfect yung pag-ilag niya sa mga obstruction, pero it's trying, kaya naman. Pero kagaya ng nangyari sa dahon kanina, since yung dahon is not entirely solid kasi nga gumagalaw-galaw siya na parang feather, ang lumalabas, medyo nahirapan siya i-detect kaya kung paano ilagan. Unlike dun sa puno kanina, yung afternoon na obstruction, umikot ako, ginawa ko rin ginawa ko sa dahon, pero nakailag siya na mas maayos. Actually nasundan niya talaga ako na maayos. So depende sa obstruction. Again, hindi perfect yung pag-ilag-ilag niya, so gamitin niyo pa rin with care yung ganong option na follow, kasi nga hindi perfect. So hanggat maaari, open area pa rin. If may obstruction, gawan niyo ng paraan or bigyan niyo siya ng way para at least kaya niya in a way manlusutan. And if I'm not mistaken, hindi rin pwede ito sa sobrang bilis na movement. Sinakita niyo naman yung kanyang response, hindi rin ganun kabilis. May delay ng konti, so bigyan nyo siya ng time din. Huwag kayo masyadong siguro, hindi siya pwede sa sobrang bilis na motor. I've seen test nito na nakamotor, nahihirapan siya sumunod talaga. So pag mabilis na, alanganin. Pag mabagal, nagkakaroon pa siya ng time at least para mag-isip, para umilag if may obstruction or kailangan niya mag-adjust ng posisyon. So yun yun, okay, so this is the manual mode naman, take off. Gusto ko naman pumunta siya dun sa dulo kasi may parang abandonadong resort dun eh. Check natin. Let's go. Mukhang abandonado, no? Kasi dito sa gilid somewhere sa may kanan na side is sira na yung daan pababa. Parang pinabayaan na. So, yun lang. Napansin ko lang naman yan. Ito lang ito. And yes, ito po yung resort na nag-stay namin. This is the St. Gabriel. Let me check kung makikita yung pangalan. It's right around here, the name. Yan. And actually, mura lang po rito. 4-5 for the aircon room, which is yun nasa pinakataas, yung may kulay pulang mga bubong na maliliit. Isa dyan kami nag-i-stay. So yan. And may sarili silang pool. So yeah, that's it. Dito naman sa balik tayo sa DJI Neo 2. Sa DJI Neo 2, well, mapapansin ko, lipat ako sa screen recording ha. So yun, dito sa screen recording, mapapansin nyo, sobrang sensitive kasi nitong control. So kapag ginano mo, ikot talaga siya kung ikot sa ikot. Pero kapag slight mo lang talaga siyang i-move pala, pwede mo siyang mapabagal ng ikot. Naka-slow mo yan. Ayan. See that slow mo? And then, ipatitingalay natin ng konti dito sa kanan. Yan. Slow mo pa rin ang ikot. Yan yung inaano ko na, akala ko dati hindi pwede dito sa, what do you call this, pag ang gamit mong remote ay ang smartphone. But it's possible as long as talagang super slight mo lang siyang igagalaw. See that? Tingala tayo ng konti. You know, ganda ng horizon, no? Diba? Yan ang horizon na, So this is at Catanawan, Quezon. That is why maganda rito. This is parang cove siya. Katabi siya ng Catanawan Cove. Mas malaki yung Catanawan Cove, and I think mas mahal din doon. Mas mahal doon. I believe, correct me if I'm wrong, around 8,000 yata per head doon. Pero dito, 4,500 lang.
Aircon yun. Meron din silang non-aircon, electric fan na. I'm sure mas mura. I'll ask later. Interesado rin ba kayo malang? Yung mga interesado lang. Just, so yun. Titingin tayo sa baba para nakikita natin kung anong nangyayari sa baba. Yan. See that slow-mo? Pwede pong gawin yung slow-mo na, o basta sobrang slight mo lang igagalaw talaga yung kanyang joystick sa touchscreen. See that? Nice. Ngayon, may mga dumating pala, ano? Ngayon, pwede na akong bumalik. Here. Return home na lang muna. Ayun, as you can see, nakikita niyo return home. And here we go. Landing na siya. Ito yung kinaganda rito. Kapag palubat na siya or something at medyo alam mo, alanganin ka na, pwede pinutin mo lang yung return home and spread your hands like this. Nakikita ba niya ako? Then, abangan mo na lang din. It's not perfect, pero abangan mo na lang din para mag-land siya sa kamay mo. And that's it. Padali lang. So, like I said, a few times ko pa lang ito ginagamit, pero nagagamay ko na kahit paano yung control. So, this is best talaga for beginners. Usapang drone. So, verdict na tayo. Nandito na rin naman tayo. So, para sa akin, para sa price na to, again, for beginner, sulit to. Iyon ay kung may paggagamitan ka. Hindi naman kasi nagiging sulit ang isang bagay dahil mura lang. Nagiging sulit ang bagay na binibili mo kung talagang gagamitin mo. Tama? Kung hindi mo rin naman talaga gagamitin dahil tatakaw tingin ka lang dahil lang yun sikat, yun yung hindi talaga sulit to. So kung may paggagamitan ka, gusto mo mag-vlog or gusto mo nang gawa ng memories lahat ng mga lakad mo at ng family mo at loved ones mo, sulit to, paumpisahan. Pero kung magaling ka na, marunong ka na, and mahilig ka sa mahabang footage, hindi ko nga siya recommend since yung battery hindi gano'ng katagal na naglalast, okay, per charge, per so walay. And kung tingin mo naman sapat na sa ito, siguro consider mo rin yung remote para mas malayo yung view, mas mataas, kaya nga daw hanggang 1 kilometer. I've seen a vlog na napatawid niya naman ng dagat pero mataas. Again, wag niyo siyang palilipa rin sa ibabaw ng dagat ng tubig using yung smartphone lang. So yung sulitness nito for beginners, pero kung advanced user ka, medyo questionable. Again, sulitness is yung purpose. May paggagamitan ba? Kasi kung kahit gano'n pa yung kamura, kung wala kang paggagamitan, tapon pera pa rin yun. Itatago mo lang, itatabi mo lang hanggang mabulok, tapon pera yun. Ang sulit ay kung may paggagamitan ka. Para sa akin, mukha naman may paggagamitan ako kasi content creator ako, and I have a vlogging channel, travel channel din. So aside sa tech channel ko na gaya nito, may paggagamitan naman ako rito. Why not? And for memories na rin ng family, para may pakita ko ng itsura ng resort na pinunta namin. So yun, is again DJI Neo 3. Kung interesado kayo lang naman, kung interesado kayo, iwan ko yung link sa video description or yung floating tag dito somewhere sa screen na to. Shopee. Kung hindi nyo makita yung floating tag ng Shopee and Lazada, touch nyo muna tong screen, touch nyo yung screen para lumabas yung nagpo-float dito na tag. Okay? Usually may big discount dyan, around 2 to 3,000 pesos. Malaking bagay din yun, especially kapag ka-sale. So hanggat maaari, avail nyo yun, samantalayin nyo kung may discount. Okay? Sulit para sa akin to. Let's go.